Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos humingi ng tawad si Ka Eric, abay lalo pang uminit ang ulo ng mga congressman at Senator Raffy Tulfo nagsalita na. Ano nga ba ang dahilan? Well, let's find out. Nagpadala ng sulat si Ka Eric para sa mga congressman na humihingi ito ng tawad sa kanyang nagawa at nasabi. Pero hindi ito naging sapat para siya ay palayain. Dahil nalaman ng mga congressman na naghain pala ng kaso sa Supreme Court ang kampo ni Ka Eric at Dr. Baduy laban sa mga congressman. Makikiusap ka dito na humihingi ka ng pagpapalaya, kaso sa likuran namin, kakasuhan nyo naman kami sa sa Korte Suprema. So sa aking palagay po, Mr. Chair, hindi yata sumasang-ayon yun sa common logic at saka sa ipinapakiusap ng kanyang kliyente dito sa sulat na binasa natin kanina. Dagdag naman ni Congressman Pimentel, kung gusto ni Ka Eric at Baduy na lumaya, abay dapat iatras nila ang sinampa nilang kaso sa Korte Suprema. Tignan po natin kung ano ang direksyon nila Celis and ni Baduy. If they really want this committee to decide on the request, then there is no recourse. They have to withdraw the cases in the Supreme Court before we even start considering the request. Nababahala naman si Kong Dan Fernandez dahil naniniwala ito na hindi pa din nagbabago itong si Ka Eric at andun pa din umano ang kanyang pusong kadre. Mismo pong si Mr. Celis, no? I believe, no? Yung pagiging puso at yung kanyang puso at sa kanyang isipan, yung pagiging kadre niya, he is not properly rehabilitated. It's always been there. Never been gone. And I believe, never will be, Mr. Chairman. That's the reason why meron siyang salita na kung hindi magkakaroon ng magandang hindi siya mapapagbigyan, babalik na lang po siya sa pagiging NPA. Resback naman ni Attorney Harry Roque sa mga congressman, kaya sila nagsampa ng kaso sa Korte Suprema sa kadahilanang malinaw po na illegal. Unang-una, hindi po dapat mapilit ang mamamahayag na ibunyag ang source niya dahil nga po sa SOTOLO, at dapat po bago magpakulong, binibigyan muna ng pagkakataon na marinig ang mga resource persons sa Kamara. Ay pong makapangyarihan ng Kongreso, tunay po na meron silang kapangyarihan magpa-aresto na wala pong indefinite period of time. Pero meron pong mas makapangyarihan sa mga congressman at congresswomen. Yan po ang saligang batas. At narito kami sa Korte Suprema para dumulog sa Korte Suprema para muli panindigan po ang supremacy ng ating saligang batas. Lalo namang pinagdiinan ni Congresswoman Nograles na ngayon lang sila magsusorry at binunyag din ni Nograles bakit umalis siya bilang co-host dati ng SMNI. At ngayon lang sila nagsasabi ng sorry dahil nag-iimbestiga po tayo. Parang bakit ganun po, 'di ba? Ako nga po, hindi nga po ako KBP accredited. Sinasabi na dati po akong co-host nga, kaya nga po umalis. Kasi mukhang may mga violations tayong nakita. Maybe the beautiful congresswoman. Huwag kang bumawi-bawi ngayon pagkatapos mo mag-post ng mga kung ano-ano tungkol sa akin. Natawagin akong beautiful na. Pinapatanggal din ni Kong Paduano lahat ng post ni Attorney Mark Tolentino laban sa Kongreso. Dahil kung hindi, abay baka magpapasko si attorney sa Oblo kasama si Ka Eric at Dr. Baduy. Attorney, diretso pagkatanong, you posted just like what Ka Eric is doing. And in fact, pati hunger strike and everything, they're telling the public that they will be mag-hunger strike sila, di ba? You confirm that? Yes, Mr. Chair. So? But that is only my personal position, Mr. Chair. So, but you are a resource person in this committee. Don't you know that I can cite you in contempt for Section 11 again, and letter F, undue interference. That is only my personal position, Mr. Chair, and just expressing my... Oh no, attorney, ayan ka na naman personal. Kaya nga personal of what you are an invited resource person in this hearing, and you are not allowed to attack Congress, especially this committee. Yes, Mr. Chair. That's why I'd like to apologize for that, Mr. Chair. And you should, tanggalin mo yun dapat. Yes, Mr. Chair, I will do And that, all Mr. those Chair. posts na tinitira mo yung mga indirectly, tinitira yung mga members dito sa House. Sa ibang balita naman, Senator Raffy Tulfo, hindi na pinaporma si attorney. Narito ang detalye. Balik tayo rito kay Attorney Dural. So, Attorney Dural, sabi mo kanina nung tanungin ka ni Senator Jinggoy na
kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Alfredo Hiltan, yung dating director, predecessor mo, hindi mo gagawin yon. Bakit hindi mo gagawin yon? Dahil, sir, wag nagpaikot-ikot, please lang. Dahil, Hindi naman talaga gawin. Kasi sir, kaya nga, bakit hindi mo gagawin yon, yung ginawa ni yung predecessor mo? kasi kulang po ang kuha natin doon, sir. Kulang yung document, sir. Although, sir, ganito, sir, can I explain, sir? Okay. Kasi sa development permit, sir, ang requirement po talaga is certified true copy ng title, sir. Pasensya, nervous lang kasi, sir. Certified true copy ng title, sir. Tapos, dito sa practice po namin ngayon, sir, ang ginagawa namin. Certified true copy lang? Opo, certified. Isn't that bullshit? I'm sorry, strike it out of the record. Come on, kaya pala ang daming corrupt sa inyo. Di, sir, No, dapat hindi certified. Dapat yung mismong title nasa harap ninyo. Kasi kung certified true copy, pwede nang yung nagsicertify na true copy at malinis yung dokumento, etc. Tulad nga ito, yung patay, binuhay nga nitong tao nito eh. O pag certified true copy, anybody can make up stories. Pwedeng sabihin itong certified true copy na itong dokumento, sinacertify ko, ito yung malinis at dumaan pa sa langit ito. kasi yun naman po ang sa IRR, sir, na certified true copy lang po, sir. So we just followed it, sir. Sa IRR, certified true copy lang? Yes, sir. Well, then I have to see that IRR. Whoever did that IRR, sinong nag-craft niya, nagbuo niyan, estupido. Yes, sir. So certified true copy lang po, sir. So kaya nga, kasi doon sana man lang certified true copy with the title itself. Yes, sir. Kasi anybody can lie. Ito nga, liar to eh. Oh, hindi nyo naisip yun. Katangahan nyo yun. Alam nyo naman yung certified true copy, pwedeng gawa-gawa ng istorya lang. Pwede magsinungaling doon. Ito na nga, nagsinungaling. Binuhay niyang patay. So, Sir, kasi yung sa certified true copy, sir, is parang copy din naman yun from the LRA, sir, like ganito. oh, pero may annotation doon. Kung certified true copy, so certified true copy, maliban na lang kung binura. So, hindi binura, exact copy. Yes, sir. Oh, nakita pa rin na may annotation. Oh, Sir, Ikot mo pa lang di ako. ba, nag-explain po ako, sir. hindi kasi sabi mo certified true copy lang will suffice, right? Yes, sir. So, kung certified true copy yun, granting hindi niya dinaya, naging honest pa rin siya, doon sa certified true copy, may kita pa rin may annotation. Yes, sir. Oh, Sir, we're talking about sa development permit po, sir. So, certified true copy lang po nakalagay sa IRR. Pero, in our practice, sir, dito sa yung time ko na, sir, kay certified true copy pa po yan, pinapacheck na po namin kung meron na po mga annotation. exactly. So, kaya, kasi... So, yung sinubmit na certified true copy dito sa kaso na pinag-usapan natin ngayon, meron bang annotation Yes, sir. doon sa kopya? Oh, yun pa rin. Huwag mo na idagdag yan kasi irrelevant na yan. So, I'm talking about, pinaikot mo ako siya, sayang Yes, sir. mo oras natin. Sorry. No, I'm talking about annotation. So, kahit na certified true copy lang, sabi mo, pero yung kopya ay meron pa rin annotation. Yes, sir. Exactly. Kaya nga, tinanong kita kanina, and yun ang follow-up sa katanungan ni Senator Jinggoy, sabi mo, you would not have done it. Yes, sir. And follow-up tanong ko, why? Dapat hindi ginawa. At hindi mo ginawa yon. Bakit hindi ginawa nung predecessor mo? Kasi para sa akin, sir, merong annotation, sir. Pero, Well, no, sir, wag na. Kasi may annotation. Yes, sir. Ikaw naman, sir. Sir, Ikaw sir. naman. Paskong Pasko, pinalulungkot mong Pasko namin. Hindi naman, Okay. So may annotation. Anong plano mo ngayon? Dahil alam mo na merong ginawang kapalpakan na for me, tantamount to graft and corruption. Ano ang plano mong gawin dito, pwera na itong deceased, dito kay Engineer Tan, Engineer Narce? What is your plan? we'll have yun nga po, sir, the MCI to explain, sir. No, forget about the MCI. About your, the two people that used to work with DHSUD. Para ipakita mo sa lahat, sa mga taga-DHSUD, na hindi mo kinukonsinti ang korupsyon. So, anong plano mo? So, I'll be asking for a clarification, sir, and also I'll be referring it to our legal department, sir, for review, sir. That's exactly what I'm talking about. So, i-refer mo sa legal para sampahan ng kaso sa ombudsman. Tama? Mali? For review, sir, but Kaya nga, for review, pero maliwanag pa sa sikat ng araw, kanina pa tayo nag-uusap dito, sabi mo nga, kung ikaw hindi mo papayagan, you would not have done it. For me, I said, there was corruption involved. That's why nakalusot. So, sasampahan mo ng kaso, para nakikinig itong dalawa, makarating sa kanila, na hindi ka tanggap-tanggap sa iyo, under your watch, ang korupsyon. Yes or no? Yes, sir. Yes, You hate corruption, yes or no? yes naman, sir. Yes naman. Okay. So, kakasuhan mo itong dalawa. Paimbestigahan mo sa legal department mo para hanggang sa
Kung nararapat, kakasuhan mo. Sir, it's not my legal department because I'm just a region, sir. Yung legal department po ng department, central officer. Kaya nga, which we will recommend. Come on, takot ka rito. Ba't ka takot dito sa dalawa? Takot Kaya, ako sa iyo, sir. no, I'm sorry. No, kaya nga papaimbestiga mo sa legal department, ikaw nagrekomenda. Then, of course, malaking weight yung recommendation mo. Kasi if I were in your shoe, nakita ko may corruption, I will recommend na ito'y dating nagtatrabaho sa department ko and I want these people be prosecuted. A case filed against them. Ganun dapat. Hindi yung para kang nagdidili-dali. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Okay.